your dog, your flower vase in front of the mirror. Lahat naman na nandito are the object formations. This one is your mirror. Pag may guhit na ganyan, ibig sabihin that is the back of the mirror and this is the reflective surface. Pag may ganyan ito, ibig sabihin I am using concave mirror, inward, okay? Pag ganyan. And these are the typical type of rays na gagamitin po natin. P-ray, parallel ray, F-ray, focal ray, C-ray, center curvature ray, or yung tinatawag natin na C-ray dito. Yung B-ray, vertex ray. Okay? Ito yung mga parts na dapat yung matutunan. Yung nagsalubog na principal axis at yung vertex o yung tinatawag natin na intersecting point ng ating salamin ay tinatawag natin na vertex. Focal point is the point in your mirror wherein all light converge at this point. Kaya siya tinatawag na focal point. The point where all light rays converge. By the way, tinatawag ko na rays ang liwanag or light because we can consider light either waves or ray. Now, we are in the dimension learning of optics kaya dapat consider the light as a ray para makapag-drawing kayo. Okay, next. Center of curvature, pag mag-drawing ka po from this point, itutuloy mo yan na bilog. C is your center, at the center of the circle. Yun lang po. Wala nang iba. Pag nag-drawing ka ng bilog, at hinanap mo yung gitna, that will be your C. Pag-ahatiin mo yan, tatanggalin mo lahat yan. Tatanggalin mo yan. This will be your V. And the exact half of this is your F. Focal point. One yun, napakadali, di ba? Gumagamit din tayo ng illustration sa ating geometrical optics. Kaya siya tinawag na geometrical optics because we are actually using triangles and lines. Okay, so ready na po ba? Ready na? Tapatan. Okay. Ayan. At ilalapin ko na. Ayan. Ngayon, doon sa page 11 ng inyong handouts, may table doon. Okay? Remember, yung mga terms na gagamitin ko. Center curvature, C, focal point, F, tapos vertex. Dito na po tayo sa paggamit ng mga iba't ibang uri ng light rays. First ray na gagamitin niyo po, yung tinatawag natin na P-ray. Okay? Ang P-ray ay napakadali lang. Kung makikita niyo po itong mga liwanag or light rays na yan, these are the different rays we are going to use. Now, basically the concept, bakit may mga rays na nanggagaling sa araw, hindi mismo yan sa araw nanggaling ang rays. Yung rays na yan ay pinakalbog lang ng object, representation ng araw. Meaning kasi, it's like a human or any object struck by the source of light. Tapos yung light nag-bounce sa object na yan at pupunta lang sa salamin. Okay? Remember that concept. Hindi po galing sa mismong araw yung liwanag. Pinakalbog lang niya po yun. Okay? So may mga tatlong uri lang po tayo ng rays na patatalbogin para alis hindi na kayo masyadong mali. Now, the first ray here is the P-ray. Important concept po yan. From the head of your arrow that represent any object, light travels straight or parallel with your principal axis. Ito po yan, oh. Yung principal axis, nagtatravel lang po yung unang ray parallel with the direction. Then, stop. Importante na mag-stop ka doon. Tapos, since salamin yan, tatalbog yung tumamang ilaw. Tama? Mag-reflect. Yan nag-reflect na ilaw, direksyong dadaan naman po yan sa tinatawag natin na focal point. That is the Q. Dadaan sa ating focal point. Yan. Dire-direksyon. Nakuha po natin yung unang ray. Ulitin ko po yung unang ray natin, ha? Magmula sa ulo ng ating object. Magta-travel po yung P-ray, kaya siya tinawag na P-ray because it travels parallel with your principal axis. Yan. Dire-direksyon yan. And then once it strikes or touches this mirror, it reflects, passing immediately to your focal point. Yan. Yan ang kanyang
characteristics. So, in shortcut, pwedeng sabihin natin na si P-ray ay P2F. Malinaw? Parallel and direct to your focal point. Next. Pangalawang rays po natin ay yung tinatawag po natin na F-ray. Kaya siya tinawag na F-ray is that from the head of your object, it passes immediately to your focal point from this point. Okay? Dadaan po siya dyan. Yan. Dadaan siya dyan. Pagka tama sa ating salamin, magre-reflect ang liwanag or rays na yan parallel. Yan, parallel siya dapat. Yan. So your principal axis, diretso lang siya ng ganyan. Inakalabang bakuting, ano? Ayusin ko lang Hindi ko ba alam sino bang gumawa ng image dito na ito. So, ulitin ko po, P-ray ay F-ray. From the head of your object, light bounces and travels directly to your focal point. Pag-touch niya dito sa may mirror, it travels or reflects the light parallel to your principal axis. Kabaliktaran nung una. So, F-ray considered as F to P. Yan po, malinaw lang po. Next. Ito naman po yung sunod. Para hindi po kayo masyadong malito, ang style lang po nito na susunod ay whatever the size of your object here, inuwi mo siya papalitan sa baba. Okay? Inuwi mo siya papalitan sa baba. Okay? O kung may protractor ka, mas madali po yun. Gamitin mo yung protractor dito sa pagtama niya sa ilaw. And this is the mirror. Gamitan mo siya ng protractor. Straight lang dyan. Kung ano yung angle na nakuha mo dito, itapat mo lang yung angle na nandyan. That is the vertex or the V-ray. Napakahalagang concept. Ang gagawin lang po ng V-ray is, from the head of your arrow, it travels directly towards your vertex. Yan. Tapos, ang angle of reflection po niya is same size kung ano yung angle na nandito, ganoon din yung angle niya dito sa baba. At tatama po yan, usually kahit hindi siya dadaan dito. Okay? But then, it just travels directly there, kaya napakaganda. Ngayon, saan natin malulukit yung image na buo? Usually, lahat ng rays na nagkasalubong, either sa tatlo, kahit dalawa lang ang nagkasalubong, that will be the intersecting point, that will be the location of your image. Paano? Tandaan niyo kung mabuti, light started, or the rays started from the head of your object. Nung tumama sa salamin, it reflected and reverted or inverted from this position. So, this is considered your head, and then this will be the considered body of your image. So, that will be the image form of your object. Position beyond your center of curvature. Kasi sinabi ko kanina, Beyonce. Beyonce. This is letter C or center of curvature. So, pag pinasisyon ng object mo dito malayo, either way, ilayo ng konti, usually, ang naging resulta niyan, your object, your image is always reduced, small, inverted, papalitan, at real, nabuo sa harap. Okay? At it is always positioned between your center of curvature at your F. Diyan lagi nakaposisyon ang iyong image. Pag nilagay mo dito malayo sa iyong center of curvature, yung object. Malinaw po tayo. Ngayon, what if I will position my object on top of my center of curvature? Yan. By the way, i-correct ko lang po ito ha. Ito yung ilaw. Ay. This will be the center of curvature. Tingnan mo mabuti. Nagre-reflect ang Bakit ni sir? Ito yung technique sa optics class. Pag hindi mo makakala yung center of curvature, gagamit ka ng emulator or simulator na ganito. Just position your object in such a way yung image niya ay mabubo sa ilalim niya at eksakto yung kanyang size. Paano natin masasabi eksakto yung size niyan? Sukatin natin. Gamit tayo ng ulo. Gago.
Grabe ka. 60. Sabi na natin 60. Yeah. Okay, 60 din. Hindi na natin na 60. Tapos ang 60. Yan. Shit. Dalawa yan. Okay. Yan yung mga pamalakas sa simulator. Okay na? Okay na? Okay po. Now, if you position your object on this, on top of your center curvature, ilipin ko lang po. Lagay natin ulit dito. The image is always the same with the size, real and inverted. Okay? What if we position our object at the middle or between C and your F? Where should be the image? The image is already located beyond the center curvature or beyond, say, it is enlarged and inverted, real. Okay? What if we position our object on top? Case number 2, special case naman po ito. What if we position our object on top of your box? Is there any image form? Okay. Special case number 2, if you position your object on top of the focus, there will be no image formation. Bakit? Because you position your object in a place where all light converge, pero wala kang mag-converge na ilaw o liwanag. So meaning to say, if no intersecting lines or rays happens, there will be no image formation. Okay po ba? Nakaintindihan? Special case number 3. Okay, tatigilan na po. Yung tanong ng mga ilan sa dyan can we produce virtual image in using concave mirror? The answer there is yes, we can. Napakadali lang po. If you position your object in a manner between your focus and your vertex or your mirror, pag nilagay mo daw ang iyong object sa pagitan po ng iyong focal point at sa salamin, sa pagitan po niyan, there will be formation of virtual image, enlarged image, at upright image. So, alam nyo na, nakukuha nyo na po. Now, ibalik ko po. If the object is positioned beyond your C or center curvature, ano yung possible na image na bubuo? Malaki, maliit? Maliit. Inverted or real? Inverted and real. Inverted and real. Sorry technically, dapat inverted and real. And small. Okay. Mag-ilalapit natin yung object. Malaki. Okay? If you position your object in such a manner closer to your mirror, it produces enlarged image. Pag wala po siya sa mga special positions na gaya ng F, you still have real inverted image, pero malaki. Ang tanong, hanggang saan mo pwedeng i-position ang iyong object na laging real pa rin ang kanyang ibibigay? Hanggang saan pwede yung ilagay? Hanggang sa likod lang po or sa pagitan lang po ng F. Okay? At ng C. Until that position or at this position, hanggang di ka lumalagpas dito sa F or sa ibabaw ng F, papunta dito, hanggang dito lang, you can always have real inverted image with different sizes. Malinaw po ba tayo? Okay po. Kasi, pag nilagay mo na dito yung object mo, lahat ng kaya niyang buuin, inverted real but large image. If you position back your object back here and beyond your C, tingnan natin, ulitin ko lang po. Baliktaran, yung iyong image lagi nasa pagitan ng C at ng F, maliit. Kanina po tayo. Okay. There are some questions in your periodical test later that will test your consistency in your understanding.
may paulit-ulit lang na conceptualized questions. At ititest niya yung consistency of your understanding. Kaya please prepare yourself for that. Analytical kasi siya. Okay? Wala pong problema sa review materials kasi lahat ng questions are basically formulated from your handouts. Okay? Lahat ng questions doon with multiple choice reconstruct questions. Yun na mismo. Okay? So, walang problema. Ito lang ang dumagdag talaga. Mga diagrams. So, questions with this? Yung convex naman po, walang problema kasi kahit sa amoy lugar, ang iyong object sa harap ng convex, laging maliit. Grabe mo. Nakakasakit ah. Gag. Maliit, reduce, always virtual, and always upright. Okay? Ang maganda ng pakinggan sa kanya, upright. Tumatayo palagi, kahit ano ang mangyari. Skin talaga. Parang maliit. Okay, question? Okay, now you can take your opportunity to take pictures of important notes para at least Ano ulo na kayo. Ito to. Bukas, i-discuss ko lang po yung concept ng refraction para tuloy-tuloy na po kayo.